Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Mga Pangasinense nagkaisa sa pagtatanim ng puno sa ilalim ng Green Canopy Program. Mga TODA drivers ng Villasis binisita ni 5th District Representative Ramon Monchingico Jr. At 40 to 46 degrees Celsius na heat index sa Pangasinan, pasakit sa mga residente. Governor Kiko III nagpaalala laban sa heat stroke. Unang ratsyada, 1,000,000 puno. Ito ang target maitanim sa probinsya ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III. Layo nitong pangalagaan at protektahan ang kalikasan lalo na para sa susunod na henerasyon. Kamakailan lamang nga, nagkaisa ang mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang panlalawigan kasama si Board Member Martin Raul Sison II na nagtanim ng iba't ibang mga puno sa Orbistondo Nature Park. Maraming salamat po, Gob, sa inyong pong suporta, sa suporta po ng buong Sangguniang Panlalawigan. Naipasa po natin ang Arbor Day sa ating probinsya. Aasahan naman ang kaliwat kanan pang mga tree planting activities sa iba't ibang panig ng Pangasinan para sa pag-abot sa naturang target. Maituturing na mga modernong bayani ang mga TODA drivers. Sila ang nagiging katuwang ng mga mananakay sa araw-araw na pagpasok sa mga paaralan, trabaho at iba pang dapat na puntahan. Sila rin ang naghahatid ng ligtas sa kanya-kanyang mga tirahan. Gaano man kahirap ang buhay at madalas ay maliit man ang kita lalo na tuwing may krisis na kinahaharap ang bansa, masipag at determinado pa rin silang maglingkod sa kapwa. Ang kanilang mga sakripisyo, batid ni Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchingico Jr. Kaya't isa sa hindi niya nakakaligtaan ay ang pagbisita at pagkamusta sa ating mga butihing mga TODA drivers. Kamakailan nga lang ay kanyang binisita ang mga TODA ng Villasis. Kanya mismong inalam ang kanilang mga pangangailangan at nangako siyang tutulong para maibsan ang kanilang mga hirap na pinagdadaanan. Sa huli ay nagpasalamat siya sa kanilang mga sakripisyo at kinilala ang kanilang ambag sa komunidad. Pasakit para sa tricycle driver na si Tatay Juanito ang tumitinding init ng panahon sa Pangasinan. Pangamba kasi niya ang banta ng heat stroke. Kailangan may tubig. Saka hindi ako nagpapaano sa araw. Diyan na lang ako sa silong ng pang dito sa bahay. Pangamba na rin ang dulot nito kay Nanay Cristina, lalo pat may mga naitala ng insidente ng heat stroke sa kanilang bayan sa San Quintin. Masyadong mainit ngayon. Pagdating na ng alas 9, napakainit na. Kailangan sumilong na talaga. Nang nakakatakot talaga. Pag nababad ka sa init, ay maraming ang nahihit stroke dito eh. Babae, lalaki, matanda, walang pinipili. Sa nagdaang mga linggo, pumapalo na sa danger level ang heat index sa Pangasinan. Ito ang nadaramang init sa katawan ng isang individual. Nito lamang ng April 27, pumalo sa 46 degrees ang heat index sa Dagupan. Maihahalin tulad daw ang init sa paglalakad sa isang asphalt road na nakayapak. Madalas daw itong maramdaman pagsapit ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay pumalo sa danger level. Kung saan sa danger level po, maaari tayong makaranas ng mga karamdaman like heat cramps at heat exhaustion, and patuloy po natin pagkababad sa init ay maaari pong mauwi sa stroke. Nauna nang nagpaalala si Governor Ramon Monmon V. Gico III sa mga kababayan na palagiin ang pag-inom ng tubig bilang panlaban sa mainit na panahon. Pinayuhan niya rin ang mga kababayan na iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Bukas din daw ang mga pagamutan sa probinsya para sa libreng check-up, mga gamot at bitamina. Parte ito ng mga serbisyong hatid ng GiConsulta program ni Governor Gico III katuwang ang Yakap program ng PhilHealth.